Malawak pong pag-aaral yan. At hindi na po kailangan ang observance of the Sabbath day because it was already been abolished by Jesus and the apostles when Christ ascended to heaven. They don't observe the Sabbath day anymore. Even during the time of Christ, they don't observe the Sabbath day. In fact, they were all accused by the Pharisees as Sabbath breakers. Si Jesus, Sabbath breaker. Ang mga apostle, Sabbath breakers. And what did they do? They have worship daily. In contrast to the Sabbath day observance of the Jewish people that discriminates the Gentiles. Yan ang mahirap sa religion eh. Number one discriminator sa kapwa niya. Kaya aralan po nating mabuti para matutunan po natin kung ano po ba talaga ang katotohanan na turo ng Diyos ukol sa Sabbath observance. Sapagkat ang Sabbath po ay was only for the Israelites and the Jews. Yung kanilang kaugalian. Kaya nagdi-discriminate po sila sa mga Gentiles. So, ang ginawa po ni Jesus ay inalis po niya yung discrimination. Hanggang sa siya na po mismo ang lumalabag sa Sabbath day ng mga Jewish people. At dahil po sa intentional ang paglabag ni Jesus sa araw ng Sabbath, yun po ang dahilan kung bakit siya pinahuli at ipinapatay ng mga Pharisees. Sapagkat totoo naman na linabag talaga ni Jesus intentionally ang kautusan ng Diyos na pertaining to the obsolete Sabbath day under the old covenant of Moses imposed by the Pharisees authority, na ang kaparusahan naman po is death penalty without mercy. Marami pa po tayong dapat pag-aralan sa totoo lang, kaya lang dahil sa religion po ay masyado tayong naabala to move forward in spirit and in truth. Pero kung tayo po ay open lang na makipag-aralan kung ano talaga ang katotohanan na nasusulat sa Biblia, I think we can still be reconciled into unity of our faith in God through Christ's Sabbath rest. Sa akin pong pagsisiyasat kasi ang day of rest that was blessed and sanctified by God as a day of rest. Yun po yung plan of redemption because of the fall of man sa pagkakasala na mula sa simula ang tao ay matigas ang ulo. Naging basihan ko po yon yung pagkasala ng tao na sadyang naging matigas ang ulo ng tao na ikinalulungkot ng Diyos. Hanggang sa ang tao po ay mas lalong nalulong sa pagpapakasama. At ang Diyos po ay masyadong nalungkot at nagsisi kung bakit niya pa
nilikha ang tao. In fact, there was a silent period of time ang Diyos na parang pinabayaan niya lang ang tao. Siguro dahil sa nasuya siya sa tao na sobrang titigas ng ulo na simple instruction they cannot follow. Ayaw nilang sumunod sa kautusan at instructions ng Diyos. Yun po ang problema ng tao even until the time of flood na walang ibang nakitaan ng Diyos na righteous maliban kay Noah at ang kanyang pamilya. But after the flood, ganun pa rin. Patuloy pa rin ang pagpapakasama ng tao. At kung atin pong usisain ang dahilan, because of perverted appetite. Tungkol pa rin sa appetite. Yung hindi dapat kainin at hindi dapat inumin. Yun po ang dahilan kung bakit naging masama ang tao. Yun po ang problema ng tao, kaya nga umabot ng more than 3,000 years from creation na inintroduce na po ng Diyos ang tungkol sa Sabbath observance. At yun din pong pagkain na galing pa po sa langit na ibinigay ng Diyos sa mga Israelites na dapat po nilang pagkain. And do you know what was the purpose of God for that? Yun po ay to test. Malinaw po yan kung bakit inintroduce ng Diyos muli ang tungkol sa pagkain at ang tungkol doon sa Sabat para ipakilala sa tao ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi lumalayo na sa Diyos ang tao talaga eh. So, Sabbath is a very important thing because it's a sign of intimacy between God and man. Na even from the time of creation, God has given instructions kay Adam and Eve na huwag galawin yung bunga ng kahoy na nagpapakilala ng mabuti at masama, pero nilabag po nila. And that was the appetite. Na ang test of appetite po talaga ay ang pinaka pagsubok ng Diyos sa tao kung ito ba ay susunod sa Kanya o hindi. And that was since from the very beginning of creation. Nung ang tao po ay nilikha ng Diyos. And sad to say na hanggang sa ngayon po ang tao ay ganun pa rin. Because of perverted appetite, patuloy ang pagpapakasama. At kaya nga tawag ba nito? Nakakairitang pakinggan ang mga religionist. Sapagkat sila ay patuloy din sa pagkakaroon ng competition of religion of telling lies. Sila ay nagdadala ng Biblia, kunwari, pero hindi nila naiintindihan mula sa simula kung paano po nagiging masama ang tao at patuloy pa rin din po naman nilang nilalabag ang pinaka-importanting instruction ng Diyos ayon po sa dapat na pagkain na kainin
ng tao na siya pong sanhi actually kung bakit ang tao ay nagpapatuloy sa pagpapakasama. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do it all to the glory of God. Amen? Hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs dito sa ating channel na friends and followers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Daghang salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay sa ating mga mensahe. Ganon din po naman sa ating talakayan sa small group, lalong-lalo na po doon sa mga masigasig na makikipag-diskusyon kung ano man po ang totoong nasusulat sa Biblia. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan from Luzon, Visayas, and Mindanao na nagpapatuloy po na nag-aantabay sa pananaliksik ng katotohanan, God bless po sa atong tanan. Amen?